Well, magkasama kasi kami ng Pangulo kahapon. Kung matatanda nyo, nag-ikot naman kami sa mga non-go affected areas. Medyo pinuntahan namin yung northern tip ng Cagayan. At comparing it, parehas silang natamaan ng bagyo. Pero dito, napansin ko talagang mas widespread yung destruction. Mamaya mag-iikot kami ni Mayor Ara and ni Gov. Richard para mapakita nila sa akin first-hand yung effect. Pero dito pa lang, the mere fact na wala tayo sa Kapitolyo at nasira yung Kapitolyo is already a sign of how bad things are. Pero ang assurance nga, ang sabi nga sa akin ng Pangulo kapon, ang instruction niya sa akin is to make sure na yung pagkain makarating sa lamesa ng mga pamilyang apektado. So ang commitment ng DSWD kagad is magpatuloy. Meron na tayo bago tumama yung bagyo. Pero dahil mukhang matagal-tagal itong to recover, patuloy kami magpapadala ng mga family food packs. Pangalawa, napag-usapan na rin namin sa hanay ng DSWD, ihahanda kagad ng emergency cash transfer para matulungan natin makabangon muli ang ating mga kababayan dito sa Masbate. The assurance of the President, he told me to relay to Governor Richard, to our residents here in Masbate, that the national government stands ready to support Masbate in the disaster response and recovery and rehabilitation of Masbate. Hindi natin iiwanan ng Masbate all throughout this challenging times. Okay, meron tayo. Well, kanina nag-usap kami, kasi ngayon lang sa intindi ko sa briefing kanina with the mayors, ngayon lang sila nakakapasok or sa mga malalayong lugar nila, sa mga munisipyo nila. In fact, may mga area pa na hindi pa napapasukan, yung mga loob-looban. Pero initially nakita namin ni Gov, we're talking about around, this is a rough estimate, no? Around 70,000 affected families. Families. So rough estimate pa yan kasi nga may mga areas na isolated pa. We ran through a lot of things kanina sa taas. Una, sabi nga ni Gov, I may be the Secretary of DSWD, but my assignment here also is to figure out all the needs related to the other cabinet secretaries who are due to come here also, and make sure to make a report to the President so that all the national government logistics is provided for. Pero sa DSWD side, we have family food boxes even before tumama ang bagyong Opong. At patuloy kami nagpapadala, patuloy kami nagde-deploy. Kaya nga sabi ko, ang commitment ko kagad kay Gov kanina, huwag nyo na problemahin yung pagkain, meron na yan. Ang mga iba namin na pag-usapan are actually beyond DSWD, but my role is to make sure to relay it to the other national government agencies directly to their cabinet secretaries and to the President as he instructed me yesterday. One of the challenges is yung mobility kasi some of the roads were still impossible. Actually, kanina narinig ko yung loud and clear yung mga dilemma nila. Dahil kinaya ng provincial government, and I have to thank the very aggressive governor for making sure na yung road clearing, kaya nila i-clear na. Ang challenge nila is hindi nila magalaw yung mga electric co-ops na mga utilities na mga assets na nahulog. So ang first order of business ko is to make sure to talk to Secretary Vince and Secretary Sharon Guerin to get all the utility and heavy equipment to help in the moving of these sensitive assets. Kasi tama si Gov, hindi pwedeng bara-bara galawin yung mga poste. But I'm sure the Secretary Guerin and Secretary Dizon will be up to sending their people by today, I'm sure. Sure ako, baka nga nandito na, hindi ko lang nakakausap pa. And then napag-usapan rin namin, if I can give you a rundown of things that we have to do. Yun nga, road clearing, yung mga utility posts, power restoration, water restoration, and then yung mga iba pa namin is making sure the schools get the assistance kasi natanggal yung mga bubong, helping them fix their evacuation centers kasi natanggal rin yung mga bubong ng mga evacuation centers where the evacuees are sheltering. And then in the interim, get gensets on the ground through the Department of Energy. And then of course the other social service departments, yung Department of Agriculture, yung Department of Labor and Employment, para makatulong na sabay-sabay namin makatulong para makabangon muli yung mga apektadong pamilya. Sa province, we understand na hardest hit ang Masbate at maraming salata dito sa city mismo. Pero apart from the city, ano yung target natin mapuntahan dito? As far as the governor can bring me, kasi maraming itinerary and pupuntahan natin kasi sabi ko nga, para ma-appreciate ko personally yung situation, yung gravity ng situation. Ako, dito pa lang looking at their park, you already feel the sadness. It's a park. Dati may mga palaruan ng mga bata, pero pag sinilip mo ngayon, nawala na.
So I'm sure it's even worse sa mga ibang lugar. I'm thankful sa ating governor na sasamahan ako, pati ng ating city mayor, ni Mayor Ara, para makita ko first hand and I can take pictures, send it directly to the president. Pero again, ulitin ko, the president is on top of the situation. He's already wrapping up his engagement in Cagayan, yung Nando affected areas. Kasi kung matatandaan nyo, yung Nando super typhoon yun at umama sa extreme north ng Pilipinas. But the president wants me to report to him immediately when we finish this press con and to make sure that all the cabinet secretaries are appraised of the situation para makatulong kaagad sa kanila. Siguro kayo, Gov naman. Gov, averages ilan na po? Yung initial namin, yung dalawa lang na-verify namin nung yesterday. But now, umabot na kami ng around 7 verified and 10 more na we are assessing right now kung typhoon related. 7 and 10 more? Yes. Approximately about 70 if those were easily verified. Yes, correct. Saan mga lugar to, Governor? Meron tayo dito sa city, meron tayo sa Montreal, meron po dalawa sa Kataingan, dalawa sa city, isa sa Montreal, dalawa sa Placer, and isa sa Batuan. And then meron pa pong mga ibang areas na may for verification. Ano ba ng plano natin with regard to the power restoration? Although ang daming mga active na trees and yung mga poles talagang electric si bagsakan, may time frame tayo. Actually, we've talked to the electric cooperative. They also released a official statement last night. So we asked them, kailan ba talaga mababalik yung kuryente dito? They gave us an estimate of 1 month para ma-restore yung power sa buong probinsya ng Masbate. Is it at least or at most, sir? I think at least 30 days. At least 30 days. Pero not the whole province yet. That's for the whole province. Gaano kalala ang destruction or damage in terms of itong mga poles natin? Actually, grabe po talaga. If you look outside, makikita nyo po, passable ang areas, but you will see electrical lines, electrical posts na naka-slant na yung iba hazard na talaga sa tao. And if I may say, if you ask the residents here, they will say that ito yung pinakamalalang bagyo na naranasan ng probinsya ng Masbate. Ikaw I understand na may mga pagbabago sa track ng bagyo while we were monitoring it the past few days. May mga residente ako nakausap, they were not even prepared for this. Totoo ba na hindi masyadong ganun talaga in-expect ng Masbate yung draft ng OPPO? Yes, actually, the day before pala, nag-suspend na kami ng classes. We already anticipated na dadaan sa amin yung bagyo. But we did not expect na ganito yung damage sa amin. Dahil sa sobrang lakas ng hangin, hindi namin nasahan na ganito yung destruction sa buong probinsya. Nasaan na po tayo ngayon in terms of COVID? Ngayon po, we're trying to recover. Nag-clearing tayo, yun nga po. And thankfully, salamat po sa national government. Yung mga ayuda po, mga tulong po, nakakaabot na po sa mga munisipyo. Kahit paunti-unti po. Nagsimula na po siya kahapon. About Ticao and Burias? Ticao and Burias, sa Ticao and Burias po, tinamahan din po ang Ticao and Burias. Actually, the whole province of Masbate. Pero kung Ticao and Burias, mas matindi po ako sa Ticao. Tinamahan po sa Ticao. Paano yung mobility? Kasi iba island din siya. Paano yung pagdadala ng mga supplies? So yung iba po, from Legazpi, dumidiretso na po sa Ticao. So basically, yung iba po, galing na po sa labas, dumidiretso na po dun sa dalawang islands po natin. So hindi namin mainland Masbate? Opo, kasi po mas mahirap po for logistics. Dadalhin pa dito, tsaka natin dadalhin doon. Especially po yung vessels papuntang Ticao, hindi rin po ganun kalaki. Augmentation ng national government as well as yung mga neighboring provinces natin. Ano yung mga pinadala nila? May nakita tayong mga manpower. Meron din bang mga mga machineries para sa cooking operation? Yes po, actually very supportive. First, the national government kahapon nakapagpadala na agad ng DSWD ng mga food packs para sa ating mga evacuees. And then, yun nga po, very responsive yung national government and as well as yung mga neighboring provinces natin. Andito rin po, magbibigay po ng tulong sa atin ang province of Sorsogon. Sila Governor Hamor,
ang province of Kamsur, Governor Errey, the city of Legazpi, magpapadala po sila dito ng augmentation para po matulungan kami dito sa probinsya ng Masbate. And I think marami po silang ipinapadala dito ng mga machines, medical equipments, personnels, at kung ano-ano pa po. So, yun po, marami po ang tumutulong dito sa probinsya ng Masbate, and we are very, very grateful to them. Mga ilang percent na tayo in terms of drilling ops? Siguro for the national road, malaki na yung progress natin. I can't tell you for the exact figure. Pero napakalaki na ng progress for the national roads. Meron lang ilang areas na hindi kaya ng trucks. Dahil kumbaga one lane lang yung kaya. And yung nga yung mga poste, electrical lines, umaharap. So mga private vehicles ang nakakaya. At least yung pagdadala ng mga kadaan. Yes, actually, yun nga po. Ngayon, nagtutulungan po lahat ng agencies, even the uniformed personnel. AFP po tumutulong sa atin, sila po pinapahiram yung mga trucks nila para makaabot yung mga goods papunta sa mga municipalities. As of this time, ilan na po yung nabigyan natin ng relief and ilan pa po yung nasa evacuation center? Yung sa mga evacuation center, we are still assessing the data. Kasi actually, napakahirap nga po talaga ng communications dito. So, hindi kami makabigay ng exact figure because we still have the partial. But now, nabigyan ng mga food packs, simultaneous yung ginawa kahapon. And DSWD has committed to give 1,000 initially per municipality. Yun pa po muna, yung kahapon pa lang. And there's still more to come. Additional question? Go. WD may pre-position na goods nationwide. Wala pa mang kalamidad. 365 days in a year, literally, nagsa-stockpile kami. Bago tumama ang bagyong Nando, magkakasunod kasi yan, Mirasol, Nando, Opong. Iba-iba lang na dako ng bansa yung naapektuhan. We had around 2.6 million na family food packs spread across nationwide. Nakakalat yun. So meron na sa Masbate nun, nagamit na yun. Ngayon, ang na-release natin is around 15,000 in Masbate alone, and we have more coming. Mr. Secretary, I have Tips kanina. Ang una gusto ko sabihin talaga na napaka-organized ng local provincial government ng Masbate. Very proactive si Gov. Nung isang gabi pa kami nag-uusap. That's true. Si Kong Wilton, nag-usap rin kami. Si Kong Tony Con, nung umaga pa lang, even before the typhoon struck, nag-uusap na kami lahat. So, kanina, napag-usapan nga namin na ang standard operating procedure ng departamento is food first. Pagkain para sa lahat ng naapektuhan ng biktima, wala dapat na magluluto. Pero alam rin natin, lagi sinasabi ng Pangulo, hindi lahat ng kailangan ng isang pamilya ay matatagpuan doon sa box na yon. Kaya nga, ang piniprepare na namin is emergency cash transfer. Magkakaroon tayo ng mga tulong pinansyal para ma-empower natin mga pamilya na makabili ng gamit na para sa kanila. Uunahin nila ang pagpapaayos ng bahay, so be it. Pero, tulad na sabi ko, hindi ito DSWD alone. Papasok rin ng DSUD, Department of Housing, papasok rin ng Department of Agriculture, papasok rin ng DOLE, pati na rin ng DepEd. Whole of government approach ang utos ng Presidente. Walang national agency na hindi gagalaw dahil importante ang matulungan ng Masbate at hindi ito one time. Sabi ko nga kanina sa mga local representative natin, itong ginagawa natin nasa response stage tayo. Pero afterwards, we'll have to start talking about recovery and rehabilitation. So matagalan to na hindi nyo na makikita nyo ang presensya ng national government sa Masbate. Give the amounts right now kasi we're going to assess. Kaya ako personally pumunta dito. Of course, our social workers are giving their assessments, pero mas maganda yun, makita namin, mapakita ni Gov sa akin para malagay ko sa sarili kong isipan kung ano yung magnitude na dapat itulong sa mga lugar. Kasi to see is to also understand properly. Siguro last na lang assessment natin sa Masbate in terms of agri, infra, and the rest. Actually, especially for the agriculture, no? Supposedly, harvest season dapat ngayon ng mga tao. Unfortunately, dumaan yung bagyo. And we have siguro more hundreds of millions, I think, based on assessment sa provincial agriculturist namin. But that is to be verified pa.
Pero so far, yun yung figure na naibigay sa akin. For Agri, 100 million plus. Yes. For infra po. Infra, we're still assessing as well. And yung mga numbers of partially and totally damaged. Yan din po included din po sa ina-assess po ng buong MSWD, ng DSWD, as well as the provincial government. Siguro, message na lang to the Siguro, una, no, to our fellow Masbateños, I have a very simple message. Makakabangon tayo. To all who has extended their hand, their help to the Masbate province, the Masbateños, maraming salamat sa inyo. To our President na hindi tayo nakalimutan, na hindi nakalimutan ng mga Masbateños, maraming salamat po. Maraming salamat at dahil nabigyan nyo kami ng pansin, maraming salamat at nandito kayo para sa mga Masbateño. Rest assured, hindi namin makakalimutan ang tulong na binigay ng national government, ng presidente, ng ating secretary, ng ating mga karating probinsya. Salamat at salamat po sa inyo. So, I'll give you my close. So, ang Masbate ay priority ng pamahalang nasyonal. Sisiguraduhin namin na sinabi nga nito, ang layunin natin ay matulungan silang makarecover. Hindi bibitaw ang mga hindi bibitaw ang DSWD at iba pa naming mga kasama na national agency hanggang sa makabangon ang Masbate ulit sa calamity.